Magandang araw Pilipinas at sa ating mga kababayan sa ibang bansa. Welcome to TikTok with Aster Amoyo. Sa araw nito mga kaibigan ay isa na naman pong special na celebrity ang ating makakakwentuhan. A very popular singer, songwriter, actor, comedian, record producer, film producer, director, and entrepreneur. Mga kaibigan, the one and only Randy Santiago! Thank you po, Tita Aster. Pakis nga. Finally! Kumusta ka na, Rand? Congratulations sa iyong recent concert. Isa sa mga special guest mo doon, the concert queen, Pops Fernandez. Yeah. Was it her first time na mag-guest sa concert mo? Hindi po. Siyempre, yung mga earlier days ko, nag-guest naman siya sa akin. Pero, siyempre, ito yung after, you're talking of 38 years, di ba? Napagbigyan tayo. Ilang taong ka na sa industriya? 38 po. 38? Wow. Pag binilang natin from 1986. So, 1986 or 38 years. Wow. Pero, 1983 when I started with Cicada Band. Yes. Banda muna. Yung Cicada Band, ilang kayong nag-solo na talaga nagkapangalan bukod sa'yo? Umpisa kami 1983, Tita Aster. Yeah. Pinaka-core ng Cicada Band. Kasi magkakasama kami, DLSU graduates kami. So, nandun si Bobby Flores. Siya yung pinaka-main na yung lead singer namin. Right. Kaso yung mga sumalangit na kanyang kaluluwa nandun na siya sa ano. Pero ang pianista po namin ng pinaka-original si Boji Dasig. Okay. Ng Ale. Yes, yung mga oo. ganyan. Na nag-solo rin. Na nag-solo Oo. din. Ang gusto namin talaga mag-reunion pero hanggang sa nalalagasan kami. Isa pa sa singer namin ng Cicada, si Queenie De Castro din, na who passed on Oh, yeah. mga 2 or 3 years ago. Yeah. Oo. So medyo gusto namin talaga mag-reunion. Marami. Andun ang buong power play. Tumutugtog kay Gary V. Yes. Sila Tech Faustino, Yes. Faustino Brothers. Oo. Ako naniniwala, hindi lang naman kasi dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Siyempre, kahit gaano kasikat ang isang grupo or isang banda, there will always come a time na magsasolo, magkakanikanya na rin sila. 'Di ba? Isa ka rin doon. From Opo. Cicada, May mga sul-sol. Solo ka na. 'di ba? It's a good training na nakuha mo doon sa pagiging band member. Correct. Yung training po namin kasi sa banda, nakikipag-usap kami sa tao kagad. So you're talking of, during our time, kasi araw-araw, halos gabi-gabi kami tumutugtog eh. So ang laking bagay po yun na Sa magandang training. Training ground talaga Yes. for most of the artists we have. Kaya kung makikita mo, iba yung galing banda eh. Pati yung pakikitungo sa tao, paano makipag-communicate. Lalo na sa pag nag-perform kayo regularly sa mga lounge, Yes, di at ba? saka tapatan Oo, talaga pag tapatan, kumanta. close, very intimate yung communication niyo sa audience niyo. Yes. Very, very intimate, very close. Correct. Di ba? Engaging ika nga pa. Ayan, You know, yes, that's yes. Correct. that's the word actually Yes. kasi nag-engage po kami kaagad sa mga tao. Correct. Makikita mo kaagad yung resulta kung okay ba yung pagkakanta mo, okay ba makipag-usap sa kanila. Gaano ka katagal sa Cicada Band? 3 years po. 3 years. Dahil 1986, nag-solo ka na. Opo. Alam mo, di ko yung makakalimutan, Rans yung first solo concert mo Grabe, ang Randy. Nakita ko talaga yung pagkakagulo ng tao. Did you ever imagine na darating din sa'yo yung ganong klaseng popularity? Hindi naman sa nabigla ako, that's not the right word Kasi nasa industriya kami ni Papa Exactly, So most of the time, nasa likod po ako. So I was assisting, Behind the scene, assisting my father. AD, production manager, Yes. ng buong ano namin. So, ang kahalubilo ko po talaga, bukod sa artista. Mga taga-produksyon. Yung mga taga-production talaga mga nakakasama ko. And most of the time, syempre sila yung talagang nasa paligid ko. At aside from that, PM, di ako pa rin nagpapasweldo. Talagang Makikita mo yung mga kilala pa. panganay Opo. Tapos makikita mo yung mga artista natin. Hindi ko na papangalanan. Lahat ng artista ni Pablo Santiago. Ako nagpapasweldo. Oo. Somehow, ikaw at saka si Ruel ang nagmana sa pagiging direktor. Ang pagiging direktor lang ni Ruel, napunta sa concert stage, di ba? Ikaw, pinasok mo lahat Nauna po ako nag-direct kay Yes. Roel. Kasi yun din po ang pinag-aralan ko sa DLSU. So directing, yung filmmaking. Okay. Until such time, nung nakapasok na ako sa industriya, nung 1987, kailangan ko ng director. So sabi ko, Roel, ikaw na mag-direct ng concert ko. So that was the start of his directorial job, yung Private Eyes. And at the same time, yung pagdidirect naman niya sa pelikula, yung paikot-ikot. Oo. Siya ang nag-direct noon. That was your first movie. My first movie. First movie. Hindi, actually hindi naman first movie. Hindi, Yung- first parang solo as lead. Oo, kasi, kalimutan ko na. Nauna Hindi, ba hindi, Taray that Teroy? was-
1988 yun. Mas latter part yun. Latter part Kayo yun. ni Maricel Soriano. Opo, ayan. Grabe ang Randy Santiago noon. So- Pero but in fairness to you never ito nagbago. Nasubaybayan ko ang peak ng karir nito. Walang halong bola to. Hindi nagbabago talaga ang Randy Santiago. Pastor, di ako nagpapatastas ng mga, nagpapasiksak-sak ng mga mukha. Oo, diba? Ito lang, importante naka-shades para At na. hindi mo kailangan yan. At hindi mo kailangan yan. Never. Kahit naman si Ruel. Wala. Never. Wala. Diba? Ganun. Awa ng Diyos, awa ng Diyos. But anyway, going back to you, kasi like Rance, galing ka kasi sa, I would say, celebrity family. Anak ka, panganay ka ng the late Randy Santiago. Pablo. Pablo Santiago. Ano bang nangyayari sa akin? Pablo Santiago and of course, the late Shilito Ligaspi, na isa pong veteran actress. 5 pa kayo? 6 na magkakapatid? 6, di ba? Opo. Pero 3 lang sa inyo, except for one, na si Junjun, na executive naman ng ABS-CBN, na si Rayleigh, Boss Rayleigh. Di ba? 3 kayo sa magkakapatid ang nag-showbiz talaga. Directly, sa acting, singing. Si Direk Ruel, kumakanta rin. Kundirana member yun. I know kayo ni Ruel, Kundirana member kayo. Siguro si Raymart matatawa pag napapanood to. Pero low register si Raymart. Okay. But he can sing. Rayleigh or Junjun ang tawag namin. Oo, Junjun, Kasi oo. Junjun siya. Oo. So, pero yung Sir Rayleigh na nakakasama nila sa ABS, napakagaling din na singer. In fact, lahat kami kumakanta. I see. Pero pag yung sa gatherings, ang pinaka nakakatawa doon, yung Rayleigh, yung Junjun. Talaga? Kami, yung sa gumagawa sa mga eksena, pero yung Pero kung titingnan mo, ang medyo seryoso si Raymart at saka si Ruel, di ba? Oh, Eh, yes. pagkaseryoso. Ikaw yung, I'm sorry ikaw yung medyo maloko ang dating. Opo. Dating lang ha. Inano ko na Medyo nga lang ha. eh. Medyo, sabi, Opo. di ba? Pero sa tunay na buhay, hindi naman po. Saan yung minana yung pagiging singer? Kasi lahat kayo kumakanta eh. Ako hilig lang naman talaga eh. So hindi ko naman nakitang kumanta ang tatay ko eh. Kaya Hindi, nga eh, hindi rin naman kumanta ang nanay ko. So I don't know where I got it. Pero nung yung nagkahilig po ako, grade school pa lang. Mm-hmm. So member po ako ng Lasal Green Hills Songsters. Wala pa yung Kundirana. Wala pa, Wala grade pa? school pa kami. Okay. So grade 5, nung sumali ako, 4 or 5, grade 5, nag-champion kami ng the first National Children's Choir Competition na ginawa, Wow. na ginawa sa Cultural Center. Wow. Tapos after grade school, kundirana naman ako. Nung high school. Ina-aspire, pagpasok mo na kasi ng high school, ang pwede lang magkundirana, 3rd year and 4th year. So syempre, pag nasa 1st year ka, ina-aspire mo ika nga na makapasok at makasali ka sa kundirana. So yun, hinihintay namin another 2 years, 3 years. Until mag-audition ka 3rd year and 4th year to be member of kundirana. Pero yung Kundirana siguro, ang pinakamaraming produkto. Opo. Di ba? Na talagang nagkapangalan, sumikat. Na hanggang ngayon. Na hanggang nandyan. ngayon na andyan pa rin. Opo. That's another, another training ground. Yes. Magandang training ground. Para bang, ang paggaling ka dyan sa Kundirana, iba eh. Ikaw, ang training mo, di ba? Choir. Choir. Di ba? And then at the same time, yung grupo nyo nung elementary. And then high school naman, Kundirana. Kundirana, yes. And then, College, DLSU Coral. So, iba pa yun. Iba pa yun, DLSU Coral. Oo nga pala, wow. So, naging member ka rin nun? Opo. Wow, oo. Pagkatapos nag-Q production ako ng Lasal Green Hills. That was in college already. Pati play. Yung mga Pippin, Godspell, Yes. Grease. Grabe. And then, Musical yun ha, and musical. then professionally naman, Sikada. Sikada na. Sikada na. After graduation po noong 1983. And at the same time, Tita Aster, kumakanta na ako ng Sikada Band 1983. I was working also for my father. Kaya at the same time, natitrain ka na rin sa production work, di ba? Kaya pag ganun ako. Oo. Kaya nung nasa Sikada Band ako, nabigyan ako ng kanta ng hindi magbabago. Nasa Sikada ka na noon. Nasa Sikada pa lang So, ako. akala no? ko yung hindi magbabago, solo artist ka na. Hindi pa po. Okay. Yung Viva, Boss Ricky Del Rosario. Yes. Nagmagawa po ako ng shooting report Okay. sa Viva, sa opisina. Sabi niya, Randy, may kulang tayong singer. So, Gino Padilla, Juan Miguel, kulang ng isang singer para kumanta nung You've Got the Power. Sabi niya, pwede bang ikaw? Kumakanta na ako, alam nila kumakanta ako sa Sikada.
Sabi ko, sige po. Nauna ako nag-record. Tapos ko ng recording, hinintay pa namin si Juan Miguel tsaka si Gino Padilla. Sabi ni Tats Faustino, ang You've Got the Power, gumawa Tats Faustino and Gary Valenciano. Oh. Meron pang hindi magbabago, na wala pang kakanta na hindi magbabago. Sabi niya, Randy, pakinggan mo nga to, ikaw na rin kumanta. So, pinakinggan ko hindi magbabago. Tapos, yun, nirecord ko na that night din yung hindi magbabago. So, yung song na yon, anong credit dun sa... Sika, Randy na. Randy na yun. Opo. Pero may Sikada Band pa. Solo na talaga. But they performed also in the album, yung Ninja Kids. Okay. Ibang kanta yata. So parang soundtrack. Soundtrack. Naging part ng soundtrack. Hindi ka taka-taka kung bakit talagang nahulma ka eh. Nahulma ka not only as a singer, kundi maging sa production work. Opo. Yung sa production work naman, because of your late father, Yes. Direk Pablo Santiago, na kahit papano, minana rin ni Ruel. Ng lahat. Ng lahat. Raymart nagdidirect din. Si Raymart ba? Yes. I didn't know that. Nagdidirect din. Oo. Anong dinidirect ni Raymart? No, I mean, hindi naman kinikredit sa kanya, pero marunong see. lahat. Talagang hindi lang masyadong Hindi na ginagamit Oo. bilang director Okay, Raymart Santiago. okay. Ang galing. Rayleigh, Boss Rayleigh, Sir Oo. Rayleigh. So pag nag-uusap kami, alam namin yung Yeah. pinag-uusapan. When your dad passed on, ganun din ang mom mo. Siyempre, being the eldest of 6 siblings, napunta sa mga balikat mo yung responsibilidad, di ba, ng parents mo. Opo. Di ba? So, how was it like? Kasi parang, siyempre, ang hirap, hindi madali. Lahat naman siguro mahihirapan pag nawawala ang kanilang mga magulang. Pero of course, my dad passed on mga 1998. So ang mama nandiyan pa. Inaalagaan namin ang mama. Pero malaking bagay po na kahit papaano, maayos naman yung mga buhay namin. Tsaka malalaki na kayo Malalaki lahat. na kami Oo. noon. Mahirap lang, siyempre, na nawawalan. Yes. My father was only 67. Oh, was so young. Kaya ako kakaba-kaba rin ako dahil kita Aster, alam naman ng tao na ando na ako sa so hindi mo iisipin na paano wala namang bisyo tatay ko. So kahit paano, yung kasalanan ko rin po yun, kaya lagi ako pinapagalitan ng aking mga kapatid. Napa-check up ka, yung mga matigas ang ulo mo, hindi ka nagpapa-check up, which I should really do also. Totoo naman, dapat yan once a year. Once a year, at least. Kung tutuusin regularly, twice a year. Opo. Pero at least ang executive check-up, at least once a year. Yes. Pero going back, kung nahirapan po kami, yun lang naman yung pagdadalamhati. Pero kahit papaano, nandyan po yung kumbaga, nagtutulungan kami magkakapatid para kahit papaano, di ba? Ang alagaan namin yung nanay namin. Yes. And then your mom passed on when? I think she left us mga 78 years old na siya. Oh. Na-celebrate pa namin yung 75th birthday niya. Talaga? Oo. Kahit papaano, Kahit papaano. matagal niyong nakasama. Matagal namin nakasama. Matagal niyong pag nakasama. Although nakakabigla din dahil hindi inuubo lang ang mama eh. Oo. Isipin mo para dalhin mo sa ospital. So minsan it happens na yung konting ubo, tapos ilalagay mo sa ospital. Nasa ordinary room lang yun, na ipasok sa ICU. Yun yung sinasabi nila minsan yung hospital acquired yung pneumonia. Ayun, until she stayed for about a week. Tapos wala na. Yun na nakakabigla. Yeah, totoo. Wala naman sakit. And of course, Franz, idugtong ko na lang. Siyempre, like what you said earlier, napakahirap ng mawala ng magulang. In your case, siyempre being a father of 3, you lost your son, your second son na si Ryan, 2017. It must have been the hardest part, diba? Of Opo. course, losing your father was also hard, losing your mother. Pero this time, anak mo at nawala ng napakabata pa. Paano mo to hinandle? Mahirap. When he left us, he was 24, papuntang 25. Na-diagnose yung multiple sclerosis. He was only 21. 3 years siyang nag-suffer. 22 na yun eh. Kasi kung hindi nila alam, demyelinating disease yung tinatawag sa utak yan na mahirap, mahaba. Parang sa brain ito di ba? Sa brain ko, oo. Yun, multiple sclerosis. So, mahirap labas-masok. Although the very first stage, mga ng 22 years old siya, gumaling eh. Kaya nagpaganda ng katawan siya. Kung makikita mo yung talagang pinupursige niyang mawala talaga yung kung ano man yun nandun. And he was really fighting He was fighting for it. Gusto rin niya kasi makagraduate eh. Graduating siya eh. Mga anak ko po nag-LRT. Isipin niyo po, galing kaming Xavierville area, nandun kami, di ba, Quezon City, pero nasa DLSU lahat sila. So, mas gusto nilang binababa sila sa Aurora Boulevard. Katipunan Aurora Boulevard. Yes, Doon tama. sila ibababa. Oo. Sasakay sila ng hanggang Recto, hanggang sa Taft Avenue, doon sila bababa. Pagkatapos, pag uwi, doon na lang sinusundo instead of bringing them na... Mas mabilis nga Mas naman. mabilis Oo, po. mas At mas mabilis. gusto Walang nila. traffic. Ganun ka yung mga bata. Oo. Hindi Hindi sila spoiled. Never Oo. sila na-spoiled po. Oo. Going back to Ryan, masakit lalo na sa akin.
Kay Marilu, syempre lang. Siya nagbabantay. Ako naman, hindi ko matignan minsan yung anak ko na nagsasuffer. There was a time, earlier stage ng kanyang sakit, umiiyak siya sa akin, nagsosorry. Sabi niya, I'm sorry, ang laki na ng ginagastos mo. Isipin mo, para isipin pa niya yung gastos. Hindi ko masabi, i-pray mo na lang yun yung earlier stage Sabi ko, i-pray na lang natin kay Lord na magkaroon tayo ng kahit pa paano matutustusan natin yung sakit mo. So yun, he was really fighting. Lumakas siya, lumabas ng ospital, until yung towards 24 kasi nagde-deteriorate na. Yun yung makikita mo, bedridden. May wisyo naman po, pero yung makikita mo yung katawan kasi medyo tumitiklop na because of the disease already. Yung mga muscles niya, humihina na po. Pati yung mobility niya, medyo apektado. Yes. Apektado na rin. So dadating sa panahon na aakayin mo yung anak mo, babalik mo sa ganun. Which I did also for my father. Iisipin mo, makikita mo, tatay ko, karga-karga ko na rin. Pag yung ipapasok sa kotse, same thing with Ryan, na papasok mo sa kotse dahil pupunta kami sa ospital, yung mga gano'n. Siyempre, pag nag-iisip tayo, baka umabot din ako sa gano'n na ang anak ko naman na magpapasok sa akin Hirap, no? sa kotse, pag ako na may sakit. So, yun. Lahat ng kabutihan na ginagawa natin, gusto natin mangyari. So, just in case it happens to us, kahit pa paano, di ba, may mag-aalaga talaga sa atin. Yung kuya niya at saka yung youngest brother niya, how did he take it? Basta siyempre, makikita mo na lang nandun sa isang iiyak lang, nakaganon. Buti na lang mga lalaki kasi mga anak mo, kahit pa paano gumaganon, pero alam mo yung hikbi nila. Parang silently, they're whipping, na parang ayaw lang siguro nila pakita. Oo. All of us, in fact, three of us, gano'n. Makikita mo, iiyak na lang kami sa isang sulok. Pero of course, the mother, Marilu, Mas lalo yung inanay. Which is until now, hanggang ngayon. Kaya yung earn namin, yung pinaka-earn, ando pa rin sa bahay. Talaga? So hindi niyo nilagay sa isang ano? Ayaw niya eh. Gusto niya nandun siya. Okay. Kaya nung binalik sa amin, parang buhay pa rin siya. Until now, ang pakiramdam namin. Kasama niyo siya. Until now. Anong fond memories mo sa anak mong si Ryan? Ang dami. Pinakakalog kasi siya eh. Amongst the three. Kami, Kumakanta rin siya? Kumakanta lahat siya. Musikero lahat siya. Okay. Rafael plays the guitar. Pagkatapos si Raiko ngayon, mas technical sa directing si Raiko eh. Pero gusto niyang balikan ng music eh. Gumagawa siya ng music para lang makarelate siya sa atin. Sabi mo hindi siya patapos, he was graduating before he died? Yes. Or when he died? Yes. So hindi na ito nangyari? Hindi na natapos. Hindi na natapos. Graduating, as in graduating. Oo. He's watching over us. Always. Especially kayo. Always. Diba? Nararamdaman niyo yun eh. Nararamdaman Oo, mo. diba? At saka kasama niyo siya parate. Opo. Kasama niyo parate. Lagi siyang dinadasalan namin kung may problema. Pag yan may hinahanap kami, Ray, asan yung ganito? Pakihanap nga, tulong naman. Yung mga gano'n. Salamin. Kunyari, mahanap yung mga pambasa, yung mga gano'n. Raya, asan ko nakalimutan yung paalala mo sa akin. So makikita niyo? Makikita mo, after a while. Oo. Hindi mawawala kasi yung pagdadalamhati mo. Yes, Pero yes, sabihin, kahit pa paano, nahihimasmasan. Pero, Hindi, gagaan somehow, pero never ever mo makakalimutan. kasi pag mag-isa ka na lang, pagkatapos makikita mo yung picture, syempre. Aside from that, yung babalikan mo, mag-i-scroll, di ba, naghahanap ka minsan ng picture sa photos mo, biglang makikita mo yung mga videos nyo. Yung videos na siya mismo, kunyari nasa ospital, di ba, syempre, tatanggalin mo. Uusod mo na lang para hindi yung, syempre, iiyak at iiyak The mo. memories will stay. Yes. Diba? So, The pain may be gone, pero yung memories hindi mawawala yun. Especially yung good memories about yung pain, tita, hindi mawawala. It can never be gone. Andun talaga eh. Mahirap eh. Sa madaling salita, lahat nagiging madali na. Kung ano man nagiging problema, madali na eh. Kasi nawalan ka na nga ng anak na kinaya mo eh. Parang gano'n. Nawalan ka ng tatay, nawalan ka ng nanay, nawalan ka ng anak. Kaya Diba? it makes you stronger. Yeah, right, Kumbaga. right. Of course, lahat naman tayo, we need to move on. Habang nandito pa tayo sa mundo, lahat naman may kanya-kanya tayong panahon or oras, di ba? Kaya nag-iisip din tayo para pang sa atin, di ba? Yes, What if yes. it happens to us already? Yes. Oo. Kaya, We don't even know, di ba, what's gonna happen to us and always. when.
tita. Di ba? Always. Lahat naman yun ganun. Sabi nga nila, be ready, be prepared. Kasi ang buhay naman natin ay hiram na. Hiram lang natin. Opo. Ano pang isang bagay ang pwedeng magpaiyak kay Randy? Yung mga ganun, di ko na iniisip yun. Ayoko na mag-isip ng mga ganun. Ang karakter ko kasi medyo gusto ko masaya eh. Yun nga ang tinatanong na every time, Rans, bakit lagi kang masaya ang itsura mo? Although, di ba, may mga kalungkutan tayo sa pero sinasarili ko lang eh. Kita Aster, kung ano man may mga problema ko, solve it at sosolvin ko. So hindi ko nakikitahan ng sarili ko na gusto kong umiyak. Kumbaga hindi ko pinaghahandaan. Hindi naman dapat Dahil ayoko yun. mangyari, Oo whatever. Naman, oo. At saka maganda yung pagiging positibo mo rin, pagiging masaya. Kasi somehow nakakatulong yun. Mabawasan yung whatever pain you're going through, makakatulong yun ng malaki. At yun ang pinagdadasal natin na hindi tayo magkaroon ng hindi natin kakayanin, di ba? Yes. Pati ako naapektuhan ako because I can relate to you. I just lost my mother last year, Mother's Day. She was 95, turning 96 on that month. She was 96. Para umabot ka ng Diba? 96. Kaya Tatay nga, ko I know. nga 67 lang umabot. Kaya nga batang-bata sa amin, di ba? Kahit ano, may pangamba ka po. Hanggang kailan kaya ang buhay ko? Hindi, wag na nating anuin yun, di ba? Wag na nating isipin. Importante lang, like what you said, maging masaya tayo. Yes. Di ba? Habang nandito tayo sa mundo. Anong kwento sa likod ng mga shades na yan? Hindi, yung mga kwento ko kasi. Di ba? Sabi, di ba, yung mga, ano ba talaga nangyari dyan? Ang dami-dami mga kwento eh. Yes. May kwentong nasundot ako ng teacher Yes, ko oo, may ganun, oo. dahil ng boboso. Maraming kwento. Merong motorsiklo Yes, na yes. nahulog, na disgrasya. Yung totoo ba talaga? Maraming kwento. I know, maraming kwento. Yung totoong kwento ang kailangan. Ang tunay talaga, it was in, sa grade school ako ng San Beda. Nagkaroon ng cyst. Ang cyst po yung nagkabukol sa loob. May konting bukol lang. Na hindi naman ganun kalaki. Okay. Pero may sabihin, siyempre bothered nanay, tatay mo bothered. So gusto nilang patanggal. Wala pa naman technology ng iinumin mo, huhupa eh. Katulad ngayon, di ba? Ngayon, Oo, napaka-modern inom mo na. huhupa, matik agad. Yes. May bukol, tinanggal agad. So first operation, I had to stop for a year. Kasi siyempre hindi mo pwedeng pinapahilom natin. Pagkatapos klase, tuloy-tuloy. So I had to stop. Nag-repeat ako ng grade 2 ulit. Lumabas ulit, nagkaroon ulit ng pero Parang pantay. nag-recar, oo. Tita Aster, pantay nun. Pantay na pantay ang mata ko nun. Nung lumabas ulit, inopera ulit, ibang doktor naman po. Na-disgrasya, naputol yung sino. Yun yung parang kurtina na taga ganon. Yes. Nung naputol, gumano na. Humina na yung muscles niya. So, yun. Napaka-sensitive ng part ng eye. Oo, yung pagbukas mo, yun. Yes. Yun. Tapos doon, lumipat ako ng Green Hills. Kaya nag-grade 2 rin ako ulit sa Green Hills. In school ba nagsasalamin ka Hindi or po, shades? wala. Totally wala. Totally wala. Talagang nag-shades ako, mga Itong ano ka na, sikada band ba? Sikada band Sikada talaga. band na, oo. Pero yung nung college, meron lighter na yung mga Ray-Ban. Yes. Oo, tama. Photochromic ang tawag doon, Oo, photochromic. tama, oo. So in other words, pag susuot mo ng shades na naging tatak mo, naging trademark ng isang Randy Santiago. 1983. 1983, sikada band. Pero it worked and it helped. Nagkaroon ka ng sariling tatak eh. Aster, dati, pinag-iisipan namin, ang gusto namin talaga, tatakpan lang. Para Ay, hindi maganda. Kasi Oo. naka-costume kami. Gusto namin, nakatakip yung kaliwa ko. Oo. Di ba, parang eye Yes. patch. Right. So they can see also my right eye. Yes. Nahihirapan akong kumanta. Try mo itakpan yung mo, Oo. yung kaliwa. Oo, syempre, Tapos hindi kunyari, ba- hawakan mo, ito hindi mo maintindihan. At hindi, syempre, Yung microphone ko. Hindi balansyado, syempre. Kapag kumakanta kami sa Tavern on the Square, hindi ko makikita yung, kumbaga, binulag mo yung, Oo naman. naging gano'n, so hindi mo alam. Samantala, yung left eye mo, nakakakita pa eh. di Kaya ba? nga, kaya Oo. nung tinakpan mo siya, hindi ko makita yung microphone. Yung pag parang hahawakan mo, hindi ko Yes. makita. Yes. Sabi ko, tanggalin na ang kalokohan to. Shades na lang ako. Oo. Bumagay sa'yo. Mm-mm. At saka sabi ko nga kanina, nagkaroon ka ng sarili mong identity. At saka never ko tinanggal. Never mo tinanggal. In most of your concert, tinitis mo yung audience eh. Yeah. Oo, di ba? Oo, tinitis mo yung audience. Tapos nagsisigawan, di ba? Nagsisigawan sila. Pero hindi mo tinutuloy. Hindi. Pero never, not even a time na tinanggal mo talaga. Never pa po. Never mo gagawin. Ayaw nila eh. Ginawa ko Parang lang yan mag- sa ano yan lalo na sa Hungry. Nakatakip ito, pero nakikita nila yung right eye ko. Pero nung nagpelikula ka, Eto, mga ganito. naka-shades ka na rin, no? Naka-shades. Kaya nga hindi ko na rin maituloy eh.
Kasi matatypecast ka sa comedy. Oo. Hindi ko naman pwedeng all the Actually, time naka-shades ka. Niligawan mo ba si Maricel Soriano? Naging girlfriend ko si Naging Maricel. ayun. Doon nagsimula ito sa Taray at saka Teroy, 1988 movie. It was a hit movie, di ba? Gaano kayo katagal? Tagal siya mga isang taon, more or less, mga ganun. Ayoko naman yung hinahadlangan. You're talking of Maricel Soriano, Diamond Star. Gusto ko nandito lang ako sa sideline. Pero Randy Santiago ka eh. Hindi ako ganun mag-isip kasi, Tita oo, Aster. oo. Never kong iniisip yung Randy Santiago ko. Even before, 1986, Yes, 87, yes. kahit papaano I was grounded because of the family probably. Dumating ba sa point nung kayo pa ni Mariana, usually kasi pag mas popular daw yung babae, ang lalaki, kahit popular din, ang nagsasuffer. Sa case nyo ba ni Maricel, during that, naapektuhan yung karir mo? Hindi, wala naman po. Wala. Paano nga ba? Ano tanong ulit? kung ano. Hindi, kasi usually, pag pareho... Magsasuffer, Oo, kung magsasuffer. Usually, ang guy ang nagsasuffer, kahit pareho kayong sikat. Siguro pag humaba yung relasyon na pinababayaan mong mag-shine pa rin yung Diamond Star, di ba? Oo. Pero iba kasing tinaha ko eh. Nasa industriya ng singing eh. Siya nasa pelikula po eh. Oo. In other words, ibang circle of friends, which is very good also for a relationship na ganun. Kumusta kayo ni Maria ngayon? Ayos, dito lang nakita kami. You're good friends. We are very good friends. Oo. So. At wala namang drama nung magkahiwalay kayo. Noon, during that time? During that Wala time. wala po. Usually kasi nagkakaiwasan, di Wala, ba? wala. Pag hindi magandang paghihiwalay. Mas mahihain pa nga ako dati. Siyempre, Maricel Soriano yun. So, andun lang talaga ako sa gilid. Ano ang rason kung bakit ka nakipaghiwalay? Hindi naman ako nakipaghiwalay. Ah, yung mga okay. ganun. So, Siguro yung mutual, yung ano, na kailangan ganito. Magkaiba kasi ang ano nyo eh, di ba? Mag-part ways tayo Yes, para... Pero aaminin mo ba na si Pops Fernandez, ikaw ang unang-unang boyfriend? sabihin mo sa kanya, tanong. Ang kwentong Pops Fernandez, ako yung PA ni Roel nung Just Say You Love Just Me. Say You Love Me. Okay. Love team yun. Love team. Pero hindi naging sila. kasi close naman kami. Dahil nga kay I Tita know, Dulce, I di ba? know. Bakit bakit baba. ikaw, samantala si Ruel ang ka-love team? Mahina. Kuni-question daw natin. Mo naman si Direk Roel eh. Parang dinidirect lang niya. At grabe ang closeness din ng dalawang yun, ha? Bukod sa magka-love team, madalas silang magkasama. Kaya nga sabi ko nung actually at that time, kasi syempre Octo Arts, di ba? Nanay-nanayan din ako ni Pap. So alam ko yon. Ano pangalan ko talaga doon? Oo, Sige. Sabi ko, grabe itong Randy, napakatinik. Ito yung ka-love team, itong kasama halos araw-araw. Nakasingit ang Randy. In fairness to the both. Ano naman, like, Oh. kunyari, ikaw si Pops. Di ba, kausap mo, yung mga Yes, ganun sa yes. nakagaangan loob. Yes. Di ba, hanggang sa Hindi, family friends kasi ang parents nyo eh. Oo. Ganun yung nangyari nun. Pero si Lola naman, sobra naman stricta yun. Lola natin. Oo, para lang alam nyo, hindi ko naman nailalabas, hindi ko man na-date si Tita Pops. Telepono pa nun puro- ba? Kasi wala pang mobile phone that time. Puro telepono lang naman Puro yun, Sus telepono. Mariosep. Naging girlfriend mo lang over the phone. Katelebabad mo Oo, lang. humaba-haba yung relasyon namin, parang ganun. Until such time, siyempre, yung Martin Pops, that was the start of it. Kasi yung kay Martin Pops, yung Penthouse Live, Penthouse Live. Oo, kami pa rin yun. Oo. Ang hirap lang naman kasi, si kada banda ko eh. Yes, yes. So, hindi ko yes. naman pwedeng Pops Fernandez, ako pa manggugulo sa love team ng dalawa. Ako na yung dumistansya. Dumistansya. Oo. So, I was very, very happy na Martin and Pops yun. Hindi pa naman nagliligaw ngayon. Wala pa yun. Oo. Hanggang sa sabi ko, mas maganda yung silang exit na. Para wala nang distraction. Ako marami akong alam. In fairness naman kay Pops, aside from you, bago pa si Martin, meron pang iba eh. Na I'm sure. nanliligaw Oo. kay Pops. Was there a time na, panahon kasi ni Haji Alejandro, he was dubbed as Kilabot ng Kulyala. Kilabot ng Kulyala. At dumarating pa nga doon sa point na minsan may mga nagbabato sa kanya. Ganun, Ultimo, inabutan din natin underwear. In your case, nangyari din yun. Nakakatanggap din tayo ng mga panting binabato sa atin. You're talking of 30 Yes, years back. yes. Ang sinabi ko, doon sa concert ko nga, nitong sa Icon, sabi niya, yung mga fans ko nung bumabato ng panty, baka nandito nanonood, huwag nyo na ibato yung panty niyo. Kasi ang lalaki na ng panty nila, grabe te. Yung mga kaedad ko na halos 60 years old, yung mga babato niya yung panty niya. Sabi ko, please lang, huwag niyo na pong gagawin uli yun. Inabutan natin. Yes, so inabutan mo rin yun. Rans, was there a time na nagka-girlfriend ka ng
Na fan din, hindi naman pa. Hindi. Hindi naman pa. Hindi, okay. Ayaw naman natin umabot sa puntong fan mo, na girlfriend ko pagkatapos yung iba. Lahat yun kahit pa paano naghahangad mag... Yes. Wala kang pinatulan sa mga Wala fans po. mo. Kasi sila na mismo ang nagbibigay ng Motibo? ang motibo, di ba? Totoo yun, di ba? Totoo naman Yun yung role ng Howie Boys. Kaya sa kanila napunta. How are you with them now? I mean, nagkikita-kita pa ba, yes. pa ba kayo hanggang ngayon? Oo. Andun naman tayo sa isang industry ang iniikutan. So most of the time sila kasama ko. Tsaka may group chat kami ng magkakabarkada. Puntahan naman natin yung wife mo. Paano, Marilu was a model, right? Yes. Paano kayo nagkakilala ni Marilu? Si Marilu nakilala ko, we were doing the MTV ng Babaero. 1988 ang nag-direct ngayon si Direct Johnny Manahan. Ang gusto ni Mr. M sa MTV ko, Babaero eh. Gusto niya mga 40 babae. Oo. Yun ang konsepto. Yan ang konsepto niya. Puro faces yun ah. So we got the services of commercial models. Si Marilu yung nag-aasikaso sa kanila. Siya yung prior winner, yung, kanyari siya 87, ito yung 88 na grupo. Siya yung nag-aasikaso sa kanila. Imbis na yung namili ako doon sa 40, siya yung nakita ko. So that was the start. That was the start of it. Siya yung inaano. But prior to that, wala namang after Maricel. Oo. After Maricel si Marilu. 88 yun, 87, And you get 88. married when? After 8 years. Tagal ah. 88 si Marilu ko naging girlfriend. Tagkaanak kami ng Si Rafael, yung panganay. 1990. Hindi pa kayo kasal at that time. Alam ng mga fans na may Friend Marilu. Pero medyo seloso pa rin Yes, yung mga right. hindi naman madalas magpakita yun eh. Basta nandun lang siya, nasa sideline lang siya. Oo. At never yun pumapel. Never. Never, Never di ba? pumapil yun. Oo. Lagi nang nasa likod yun. Nagbubuntis yun. Nandito ako, naglalakad ako. Nandito. Dito siya. Kahit sa mga concert, nasa likod lang yan. So you got married after 8 years pa? Only because kailangan na ng ng Ano, eskwelahan, bakit? Oo, maging yes. Santiago Yes. yung apelyido. Yes. Hindi man lang kayo nagpa-secret married before? Parang kasi masikreto yun Wala, eh. hindi na. Hindi mo kailangan kampante ka naman na magkasama kayo. Kumbaga, yung marriage is parang papel na to eh. At this point ng karera mo, naabot mo na yung pinaka-peak ng karir mo eh. Pero ang Randy Santiago na andyan pa rin. Andyan. Bibihira yung ganun. Ikaw, Martin, sina Gary, may iba Ogie pa. and the rest. Ogie, di ba? 40 years kami lahat. Ano sa palagay mo ang sekreto mo? Kung bakit hanggang ngayon andyan pa rin si Randy Santiago? Kamo ko na rin sila Gary, si Marty and the rest of the guys. Yung pakikitungo namin sa tao, sa mga katrabaho namin. Kung gaano kami very focused sa trabaho namin. Aside from that, yung how you take care of the people around you. Parang pamilya na tayo, di ba? Yeah. Respect is also very important for everybody. Ng mga Professionalism, in other words. professionalism. Kumbaga, yung iniwan naming image sa buong span ng career namin, hindi na bahira ng hindi magandang asal from all of us. Yun. Aside from that, yung pinaka-core nun, yung fan base mo na hanggang ngayon tinatangkilik ka. Not only because ikaw ito, hard work din po yun eh. Kasi hindi naman pwedeng kampante ka na okay ka eh. Kahit pa paano may mga edad na kami. Kasi lahat kami nag-golf eh. Sa mga araw na hindi nyo kami nakikita sa television, nando kami, go-golf lang kami, kwekwentuhan lang kami. Yung bonding naming lahat lalong tumitibay. It's a good thing na we have social media. So nakikita namin kung ano yung activity mo, ano yung activity ni ganito. Wala ka pa bang iniisip na bagong kanta? New song, new album? Marami, hindi mawawala sa artist po yung gumawa ng collaborations. Kita Ashton, nakagawa ako mga 3 kanta siguro during the pandemic only because nandun ka sa bahay. Pabili ka ng microphone, napabili ka ng mga board para lang makapag-record ka. Halimbawa, yung nandyan na si Cardo. O, PJ, probinsyano ka, Provinciano. di ba? Oo. I wasn't part of it. Si Roel at saka si Raymond ang nandun eh. Pero siyempre, very close to my Yes. heart si Cardo Dalisay. So sabi ko, gawa nga ako ng team song ng Cardo Dalisay. Ginawa ko yung nandyan na si Cardo, nandyan na. Hanggang sa tinapos ko yung kanta. Ni-record ko, binigay ko kay Ray Cantong, SPI, na ginawa niya ng music. So ni-record ko, binato ko uli sa kanya yung music ko, ni-mix niya. Ang ganda ng pagkagawa niya. Binigay ko kay Sir Deo. Sabi ko, Dey, baka gusto mong gamitin. Yung week na yun, pinatugtog na niya. It played for like 2 to 3 years. Mga ganun. Parang naging theme song na nga eh. Theme Naging song. theme One- song. one of the- oh. one of the theme songs. One of the theme songs. Tapos yung Dance With Me and Dance and Sing, basta't may social distancing. Gumawa ako ng Pas-quarantine. Pasko pero quarantine. These were the songs na I wrote during the pandemic. In other words, it's non-stop for all of us. Especially na we're getting old.
Pero yung acting, it's still there. Hindi pa rin sinasara yung opportunity na bumalik sa acting. I think the last acting job you had, 2017, Lalo na Sangre. Oh, pero was that the last? Sa teleserye, mahirap kasi mag-teleserye nang naka-shades ako eh. Talagang mahirap para magkaroon ng role. Unless it's a comedy thing or... Yes. O kunyari, pwede akong kontrabida. Pero yung naka-shades lang lagi. Ano mas fulfilling sa'yo? Siyempre, sa maraming fields na pinasok mo, singer, songwriter, director, producer, of course, entrepreneur. 5 yon. Paano mo ito nababalanse o ano at mas malapit sa puso mo? Alam nyo yun, Tita Esther, lahat ng ginagawa mo, kailangan pagtuunan mo ng pansin para mag-excel ka kahit paano. For you to excel as a singer, kailangan hindi mo rin inaabuso yung boses mo. Kahit tumatanda ka na, kailangan trained ka eh. Hindi naman natin matatanggal yung mga umiinom tayo ng konti. Once in a while, parang social drinking lang. Kasi oh. ibang artist naman hindi naman umiinom. Pero siyempre sa industriya namin, medyo umiinom-inom. As long as you're taking good care of yourself, di ba? In moderation lahat. In moderation. Okay. Pati pagkain, Yes. etc. Yes. So yun yung as a singer. Exactly why I do my Resorts World. May mga kanta ako na regularly I do that. Only because... Hinahanap din ng katawan mo eh, di At ba? saka yun yung kinabubuhay mo. Pag hindi ka na kaaya-ayang tignan, saka panoorin, hindi ka naman kukunin ng mga And in kliyente. fairness to you, just like Gary Valenciano, katawan. I mean, wala kang binago, kumbaga, nadadagdagan yung edad, pero walang pagbabago ang isang Randy Santiago. You always take good care of yourself. We have to. As a songwriter naman po, kailangan sumulat na sumulat. Kasi dumadating naman yun eh, kung ano yung concept. At saka aside from that, nag-a-adapt po kami. So malaking bagay na, halimbawa may mga kanta akong gustong gawin, ibibigay ko na sa batang arranger. As a director naman, siyempre, nandiyan pa rin yung pagdidirect ko. That's why I direct myself for my concerts. Malaking bagay na, alam mo yung gusto mo. Kunyari, kung sino man yung pinapadirect sa'yo, paano mo ilalagay yung sarili mo bilang ikaw naman na nasa harap? Kumbaga, as a total package already, lights, sounds, until pinagtakatiwala mo sa isang magaling na director din. Kasi sinasabi ko lang naman sa kanila, ayan na yung produkto. At saka ito yung konsepto mo Ito rin. yung konsepto. Nagbibigay ka rin ng ideas. Na nag-uusap-usap kami. Nakatalikod ako eh. Sabi ko, nakatalikod ako. Hindi ko na alam nangyayari sa likod ko. Kayo na bahala. I do direct for television eh. So I do sitcoms, I do commercials also, yung mga ganun. Alam mo, you're so lucky kasi yung iba, kung singer lang, or singer, pwede mag-crossover sa pagiging aktor. But in your case, ang dami mong alam na gawin. Kumbaga, you're wearing several hats at the same time. And then, of course, pagiging negosyante mo. Yung singer po kasi disgrasya na lang yan eh. Kumbaga, pinag-aralan ko naman po talaga is directing. Films. Hindi mawawala yung pagdidirect. Yung boses mawawala at mawawala yun when you get older eh. Kunyari, may edad na ako. Anong magagawa ko dun? Hindi ko na kayang sumayaw, hindi ko na kaya ano. Ang maiiwan na lang talaga dun, directing eh. Pinasok mo rin pagiging negosyante. Opo. What happened to Ratsky? Masakit kasi sa mga ganong industriya, kaya laging pinag-aaralan ko. Marami nag-iimbita sa akin, itayo natin ulit ang Ratsky. Bakit hindi? Ang dami mong kaibigan, ang dami mong funding. And yet, of course, yung kailangan nakafocus ka, kailangan hands-on ka, alam mo yung mga nangyayari sa loob, para mas hindi ka nasasaktan. Kasi every time may mga nangyayari hindi maganda, nakakasama ng loob, kala mo maganda yung mga nangyayari, pero hindi mo nakikita kung ano man yung mga manipulasyon na nangyayari. Pero sayang kasi may goodwill na eh. Yung Sobra. resto bar. At saka Which may we can do following na. again. Which we can do again Oo, eventually. wag mo isara yung Ah, aspetong yun. hindi po. Wag mo. Kasi, Babalik at babalik oo, ako diba? yun. Isa sa mga hit songs mo, Babaero. Naging babaero ka ba? Ano yun, di naman totoo nga eh. Di ba? Kaya nga sinulat ko. Kaya nga sinulat ko yung kanta. At the peak of your career, parang yun ang ibinabato sa'yo. Randy Santiago, babaero. Oh, Kaya nga, di- di naman totoo. Titaas din. Wala kang nakakita ng babae ako, ang daming ganito. Wala namang ganong kanta lang yun. Kanta Siguro, lang talaga. What inspired you to write that song? nakikita ko yung mga friends ko. Like? Marami sila. Na pinagbibintangan kasi yung mga, di ba? Oo, Lagi na oo. hindi nila na-express sa kanilang mga girlfriend sa mga asawa na hindi totoo yun. Talagang lapitin lang. Pero dumating ba sa point ninyong mag-asawa na pinagselosan ka ni Marilu? Maraming beses. Oo. Maraming beses. Hanggang ngayon eh. Hanggang ngayon pa Hindi, rin. ibig sabihin, Pero wala naman siyang nahuhuli. Hindi ang ibig niya sabihin,
Wag kang lolo-loko, di ba? Bakit ganito yung tsura natin? Gusto nating maaya sa tao. Nag-aayos ka lang, babaero ka na yung Pero kasi before talaga, yun talagang tag sa'yo. Randy Santiago, babaero. Paano mo yung tinanggap? Sa iba, parang ego booster din yun. But in your case, paano mo yung ayos hinandle? lang. Kasi yun din ang imaging na nakakatuwa kasi, di ba? Yung mga kaibigan natin, sa lahat, yung mga fans natin, yung mga lalaki, Oo. nakaka-relate sila. Kaya mahal na mahal tayo ng mga fans natin, yung mga lalaki. Dahil Oo. andun sa kanila yung mga pagkababaero. Oo. And yet, di naman totoo. So kasi sila ang pinagtatanggol ko. Kaya whenever I sing the song, lalo na sa mga corporate party. Yes. Pinaglalaroan mo yung audience. Oo, dahil sila ang mga kumakanta na di naman totoo. So, yung sinasabi nila talaga na image lang nila ang pagiging babaero, pero there's no truth to it. They're very faithful, kung sino man yung partner nila, yung mga ganun. Kaya ngayon at least naklaro mo na hindi ka babaero at never ka naging babaero. One at a time lang. Yes. So kung ano man yung napipick up ko, kung ano yung mga nangyayari, yun ang pinipick up ko lang, tapos ginalagyan ko ng nota. So hindi totoo. Hindi totoo. Hindi totoo. Anong totoo? Mabait ako. Na mabait ka. Ano experience mo na hindi mo makakalimutan? Since siguro since you were a young boy and up to this time na parang dala-dala mo pa rin at sinishare mo pa nga sa mga kaibigan mo. And even to your family, to your kids. Karakter ko nung kabataan namin, lahat kami, 6 kami magkakapatid, isipin mo. Minsan, di ba sa bahay, sa kabisera, papa, Yes. mama, Yes. ako, Dulot-dulot. Roel, Rayleigh, mga gano'n. Si Raymart, si 8 kami Rhea. sa dining table. So sa madaling salita, pag galing ako sa kwarto ko, minsan mainit sa bahay. Minsan nakahubad lang ako. Nanay ko, sabi, huwag kang kakain, huwag kang harap sa pagkain ng nakahubad. Yung mga gano'n. So talagang tatayo ko, sorry po. Pagbalik ko, nagbihis talaga ako. Kabarong Tagalog. Parang pang graduation. Tapos uupo ako. Sabi ko, pwede na po ba? Di syempre, magtatawanan lahat sila. Hanggang gagalit nanay ko. Oo. Tatapunan ako ng kape. Twice nangyari yun. Nananadya ka ba or what? Oh. Maloko ka Hindi, talaga. nang bubuisit lang noon. Oo, Mga oo, ganun. oo. Yun ang mga kwentong nakakatawa talaga. Marami kayong kalokohan eh. Marami Especially kami. nung Howie Boys Marami, time. marami. MTV na lang. Oo, yes, MTV, Lalatin oh. pa natin. Oo. Isipin mo, pag sama-samahin kami, Randy, John Willie, maraming nangyari. Sino ang pinaka-pabling sa inyong tatlo? Bakit Eh di, ako ulit. Baka magalit yung dalawa Bilib eh. ako dito ay hindi manglalaglag talaga ng kaibigan. Ako, no? ako. Oo. Ano pa bang kulang sa isang Randy Santiago? Ano pa I don't know if you agree with me, parang walang satisfaction tayo sa buhay, na parang naabot mo na halot lahat, na-achieve mo na yung gusto mong ma-achieve, parang may kulang pa rin. In your case, ano yon? Sa pamilya naman, totoo naman yung mga achievements na gawa na natin eh. Ang pinaka-ultimate na achievement na hinihingi ko sa Panginoon, achievement na makukuha ng aking mga anak. Yun lang yung sa akin. Sabi ko, gusto ko maging kampante sa buhay ang aking mga anak. Maging stable. Maging stable Oo, yung lahat. oo. After which, I can retire. Mga bata pa eh, di ba? Pero kung kampante kang lahat ng mga anak mo, maayos ang trabaho na, and then you can retire. Pero parang na silang tapos, di ba? Si Rafael at saka si Raiko. Tapos Yes, na sila pareho. tapos na. Pero Oo. syempre, gusto ko yung sila na yung nagpapatakbo ng buhay. Yes. Hindi na sila parang dependent sa inyo Yes, as oo. parents, di ba? Ito si Raiko kasi ang mas nakakasama ko eh. So that's why I'm very happy na siya yung nag-e-edit sa akin, siya yung nasa music ko, etc. Mas focus siya kasama ko. Na yun ang ginagawa ni Rafael dati at saka ni Ryan. Pero going back to Tita, yun nga sinasabi mo kung ano pa ba yung mga hinihiling ko. I'm complete, palagay ko eh. Nagawa ko na lahat. Marami ako mga gusto pang gawing projects in the next few years or immediately. May mga gusto akong gawing musical. Andun yun, naayos na Ang natin ganda yan. siguro. Randy Santiago's hits, di ba? Marami Gawing tayong- musical. Gusto if ko you want. ibalik ang Ratski. Yeah, right. Gusto ko lang masettle lahat. Pero ultimately, yung katulad ng sinabi ko, babalik at babalik sa mga anak natin. Gusto natin sila na mag-aasikaso at mag-aalaga sa amin. Ano ba't anong man mangyari sa akin, andun sila Nakaalalay. nakaalalay sa akin. nakasuporta. Yes. If your wife is watching right now, Malu, anong mensahe mo kay Malu? Hi! Ganun lang. Hindi, alam naman niya eh. Marami mga sakripisyo si Marilu. Dugo at pawis ang sinakripisyo niya for this relationship. Nawalan kami ng anak. Pero ang gusto lang niyang assurance, di ba, na hindi sila napapabayaan. Hindi ko gagawin yun. Na pabayaan ng buong pamilya, pabayaan ka.
at mahal na mahal ko kayo. Yun lang. I love you, I love you. Sa mga kapatid mo? Alam naman nila yun, lagi kami nagkakasama. Very strong ang siblings eh. Hindi lang mga magkakapatid, kundi magpipinsan. Suportahan po kami. Of course, you're talking of Direk Roel, Raymart, Rayleigh, Ria, si Chichi. Mahal na mahal ko sila. Tsaka lahat ng binibigay nila suporta sa akin, eh talagang nakakataba ng puso. At talagang tinitreasure ko. Sa mga anak mo, si Rafael at saka si Raiko? Si Rafael, Ryan, very particular dahil panganay si Rafael and of course gusto natin talagang mag-gloss. Panganay at bunso. Gusto natin talagang maging maganda yung sa mga susunod na panahon. Eh maganda na yung stature niya ngayon pero mas gusto pa nating palaguin pa kung ano man yung mga gusto niyang gawin. Eh magawa niya ng maayos din. At maging kasama ko rin siya. Si Raiko ngayon ang kasama ko lagi. So yun Bunsoy, lang. si Bunsoy. Oo. 22 years old. He'll be graduating next month. Multimedia arts yun. wow. Sabi ka, Oo, so oo, CSB yung graduate. Tsaka with honors yun. Proud Nakakatuwa. father. Oo. Very, very proud father. Tsaka siya lang yung Santiago na sa amin lahat na Loyalty Award. Yan ang berding-berde ang andugo. Nasa lista talaga. True and True true. and Oo, di ba? true. And of course, mensahe mo sa mga fans mo, mga followers mo up to now na hindi talaga nawawala. Unang-una, yung lahat ng mga nakasama ko through all these years. Hindi lang mga 1983 pero yung sabihin yung mga, lalong-lalo na yung mga nakasama kong ng 1986, yun ang mga Private Eyes Gang. Nandyan pa rin sila hanggang ngayon. Oo. Nandyan sila talaga. Talagang intact na intact ang Private Eyes Gang. Pero ang nakakatuwa, meron tayong mga bago na talagang tumatangkilik sa akin na kahit ganito na ang edad ko. Kahit You still ganito look na. good, you still look young. Ay, thank you, thank you. Oo, Pero andun sila sumusuporta. Hindi lang mga fans ha, lahat ng mga sponsors natin na talaga naniniwala hanggang ngayon. Hindi ko na iisa-isa yun, pero I love you all. Lahat ng nagtitiwala sa akin na talaga nagbubuho sila ng panahon to be with me, to be part of their product and all. I'm talking of my sponsors. So maraming salamat sa suporta. At yun lang, hindi natin babahiran ng kung hindi na maganda para maging maganda rin lahat ng mga pinakikita ko sa inyo lahat. Anong dapat nilang abangan sa iyo, Rans? Marami. Gigil na gigil pa ako eh. So, malikot pa ang pa ako at saka ang pangangatawan namin. So, you will be seeing more of me. And in the next many years, hopefully, tumagal ng tumagal dahil sa Panginoon na binibigyan tayo ng magandang pangangatawan at saka health. Pero thank you very much, Tita yeah. Aster, for having me. I love you, you know that. Kaya nga pag At alam mo din yan, dahil Yes. anak-anakan kita, love na love din kita. And thank you so much for sharing your napakagandang life story. Maraming salamat. Thank you so much. I love you. Oh, love you, anak. Maraming salamat to Pandan Asian Cafe. Thank you so much, Alvin Dennis, and of course, Roland Everbelena. Hello Glow. Nutritech. Thank you so much, Josh De La Luna. Beauty Derm. Eres Beauty Care, Aficionado by Joel Cruz, Richie's Kitchen by Richie Ang, Doc Rob's Wellness Supplements, Mesa Tomas Morato, Nesta Stili Salon for My Hair and Makeup, Gandang Ricky Reyes, Asia Slashes, Moss View from Japan, Tokyo Grill at Tomas Morato, Shinagawa Diagnostic and Preventive Care, Shinagawa LASIK and Aesthetics, Manila Bulletin, Sugar White by Sugar Mercado, The Red Meat by Chef John, maraming salamat, Coloretti Clothing for my clothes, Memoy.ph, Studio Manila. With that mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa TikTok with Aster Amoyo. Huwag niyo pong kakaligtaan mag-subscribe, mag-like, mag-share, and hit the bell icon of TikTok with Aster Amoyo for notification. And of course, hanggang sa muli, dito lamang po sa TikTok with Aster Amoyo. Bye for now, and God bless us all.